So guys, welcome back sa ating channel. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa contactor, yung fundamental ng contactor, no? Ito yung parts ng mga contactor. Meron tayong main contact, 1, L1 or line 1, 3 is line 2, 5 is line 3. Connected yan dito sa may bandang gitna at yung ilalim niya. Connected sila hanggang baba. Pag wala siyang overload unit component, magkakonekta lang yun dito sa bandang taas. Sa ilalim, meron tayong 2, terminal 1, 4, terminal 2, and 6, terminal 3. Same dito sa may bandang ilalim niya. Meron din tayong auxiliary contact. Meron tayong 13 normally open, 21 normally closed, at saka A1. Yung A1, yan yung coil. Yan yung mismong utak ng contactor. Sa may bandang baba niya, meron naman tayong auxiliary din, contact din. Number 14, normally open. Number 22, normally closed, at saka A2. Ito namang part na yan ang magkakakonekta. Meron din tayong enclosure. Ito yung protection sa mga electric shock. Yung plastic na yan is made sa Bakelite nylon 6 or thermosetting plastic, no? Nagpaprotekta yan sa maaaring kuryente na mag-surge doon sa unit. Meron tayong trip reset kung sakaling mag-trip yung unit. Dito nakalagay yan. Yung sa may test strip, pwede rin i-test strip yan, no? I-slide nyo lang yan, yung trip na yan. Huwag yung tutusukin, i-slide nyo lang yan gamit ng needle. Kung ano mang pwedeng manipis na pwedeng panundot dun para tusukin, pa-slide pa kaliwa o pa kanan. At pwede yung gamitin yung test strip para bumalik sa normal. Meron naman tayong stop button. So itong stop button, pwedeng mag-stop ng operation kung may kakaiba dun sa operating nya. Kung wala kang mga switch control, pwede mo pindutin yung stop operation button. Sa may bandang kaliwa naman, meron tayong current limit. Yung current limit na yan, kung meron kang maliit na precision, pwede mo siyang iikot kung saan ng nais mong current limit ng iyong unit. For example, ang unit mo ay mayroong rated plate na 6 amps, siset mo siya sa 9 ampere or kaya 8 ampere, depende dun sa nabili mong overload protection para ma-safety yung device mo. Pag sinet mo siya ng 8, yung kanyang current limit, at 6 amps yung motor mo, meron pang clearance yun na mga 5. Sa 5 na yun, halimbawa, number 8, 9, 10, 11, 12, 13 ampere, within 3 minutes na hindi bumaba ang kanyang amperahe sa 13 ampere, magti-trip yung unit. Meron din tayong trip indicator, yung 97 normally open, 98 normally open. Ginagamit ito sa mga pilot light, tsaka pag may controller ka na. Sa kabilang side, meron tayong trip control. Ito naman yung ginagamit para mag-trigger o mag-operate yung overload protection natin kanina dun sa may current limit. Meron tayong 95 normally close, 96 normally close. Meron din tayong handset reset or automatic reset. Naka-automatic built-in reset na tong
unit na to. Pwede rin siyang i-hands-on. So, lipat na tayo sa susunod na topic. Ito yung main contact. Yung line 1, line 2, line 3, or 1, 3, 5. Tsaka sa baba, T1, terminal 1, terminal 2, terminal 3, 2, 4, 6. Ito yung sinasabi ko kanina, main contact. Yung main contact na to ay kayang mag-carry o magdala ng matataas na electric current, no? Example, yung contactor na to is kayang magdala ng 380 volts up to 400 o 600 or mataas pa. Yun yung trabaho ng contactor, magdala ng mataas na equipment. Pwede ring mababa. Kadalasan ginagamit talaga to yung mga sa industrial. Ito naman yung coil or electromagnet. Ito yung pinakautak ng contactor. Main part drive to close the contact. So ito yung A1, A2. Ang coil nito ay 24 DC volts yung coil niya. So yung counting coil niya is kayang mag-drive ng 230 volts. Depende doon sa contactor plate. Makikita nyo yan sa may gilid niya sa contactor plate kung ano yung kaya niyang daling voltahe. Kung yan ba ay 220 o 220 or 230 or 140 o 110 volts, no? Ito naman yung auxiliary contact. Meron tayong normally open at normally close. Ang auxiliary contact ay ginagamit naman sa mga pagdadrive ng unit. Depende sa gusto mo, kung kakabitan mo siya ng controller na on and off, or meron siyang timer or automatic, siya yung nag-handle ng unit para mag-override at i-control niya yung unit. Pwede rin siya sa mga pilot light operating. So, next topic tayo. Ito naman yung overload relay contact, no? Na-adjust yung kanyang current limit sa operation. May tripping safety para sa overcurrent, applicable sa reset, at may trip indicator and trip control auxiliary. Now, bali magkahiwalay kasi to pag bumili ka ng unit na to. Meron siyang hiwalay yung main contact dito sa overload relay contact. For example, kung ang iyong main contact ay may brand na Schneider na LC1D12, depende yun sa bibilihin mong overload relay contact. Ito katulad nito, ito ay LRD21 na merong approximately maximum current limit na 18 ampere. Yun yung bibili mong unit. Kung yung unit mo is umaabot ng 15 ampere, so mamimili ka. Merong mga brand yan sa Schneider, no? Meron ding ibang brand na merong mga specific code para sa overload. Next topic tayo. So, paano nga ba gumagana yung contactor sa loob niya, sa mechanical niya? Paano nga maganda yan? So, when electric current applied to the electromagnet force field, mag-react yan in a single magnet core, allowing the contact plate to pull in and create bond ng contact, so it can control the large current unit depend on voltage that can compress of the contactor. So papakita ko sa inyo yung simulator kung paano siya gumagana. So ito yung side view ng contactor. So yung G ay plastic, so nag-hold sa dalawang movable plate. Ito yan. Meron naman tayong letter A sa magkabilang bahagi. Nandito yung supply side, tsaka dito yung
load side. Yan yung contact, yung main contact, no, na ang contactor. Meron din yung fixed plate. Yung letter H naman, ito naman yung moving core, no, yung aluminum plate yan na connected sa B and C at umikot yung tinatawag doon na magnetic field o magnetic na wire. Dito lumalabas yung A2 na terminal at saka A1. Yung D, ito din yung core na plate. At itong letter E, yan yung spring. Yung F naman is plastic din yan. Yan yung nag-hold dun sa mga plate natin o sa mga accessory sa ilalim. Tapos meron tayong letter number 1 is yung enclosure na panglabas na protective na plastic. So, paano nga ba gumagana yan? Once na nag-energize yung A1 at A2, nagka-supply yan, magkakaroon ng electromagnet force mula sa B and C at hihilain niya yung letter H. Yan. Didikit ngayon yung movable plate na letter G sa part ng G papuntang letter A. Magko-combine niya ngayon, hihilain niya ganyan. Didikit ngayon sa letter A yung movable na letter G. So may plate din sa ilalim nung plastic na yon na magko-connecta papunta doon sa kabilang side. Kaya nagkakaroon ng contact. Hiwalay ang coil doon sa large current na pumupunta doon sa contact. Pinaghihiwalay sila ng plastic, yung kulay itim na to, para hindi magkaroon ng salubong na voltahe. Ibang voltahe ng coil sa voltahe ng contact. Kung ang coil mo ay 24 volts or 110 volts na nagdadala siya ng contact, nagdadala niyang contact ay 220 o kaya 340, yun ang comparison. Hindi sila nagsasalubong dahil merong itong safety na plastic na nagse-separate sa kanila. Separate takaha. Okay? Mali, hiwalay ang coil doon sa contact. Magke-create lang ng magnetic ang coil para hilain yung core pababa. Ganyan na nangyayari. So, ganun gumagana yung contactor. So, alam nyo yung problema ng plate, no? Ito importante dyan, yung pinakita ko dun sa last video ko. Yung mga movable plate, fixed plate, yan yung mga pwedeng lihain. Kasi yan yung mismong nagko-contact. Pag yan is corroded, no, mahina yung contact niya, maaring magkaroon ng rattle. May naririnig kayong maingay sa contact, sa contactor, yan yung cause niya. Or pwedeng masunog yung winding sa sobrang gamit, no? Kaya minsan pinapalitan na yung coil natin para maganda yung magnet force niya na mag-a-apply doon sa unit. So ito naman yung schematic ng contactor, no? Ito yung pictorial, ito yung schematic, kung paano siya basahin sa drawing. May mga iba't iba kasing part yan ng schematic. So ito yung schematic nun. So meron tayong 1, 3, 5, 2, 4, 6. Ito yon sa ilalim.
So yung A1 naman natin at A2, ito naman yun. Sa auxiliary contact, meron tayong normally open tsaka normally close. Ito yung normally open, ito yung normally close na schematic. Sa trip indicator tsaka trip control, meron tayong normally close tsaka normally open. Yan yung part dito sa may bandang kaliwa tsaka may bandang kanan. Bali yan yung part na yon. Balik rin natin. So normally close tsaka normally open, normally close tsaka normally open. Yan yung part ng controller ng relay overload. Ito yung sa may pilot light, ito yung sa may tripping controller. Bali ito hindi na part to ng contactor, no? Ito yung mga sinasabi kong switch, sample lang ng switch. Ito yung tinatawag ng mga push button. So sa push button, ito yung on. Yung sign na ganito is matatawag ding normally open. Lagi nyo tandaan yan, ha? Sa mga push button, matatawag ding normally open yan sa ganyang schematic. Sa offside naman, itong signal na to, itong schematic na to ay matatawag na normally close. Yan yung schematic ng push button. So lipat tayo sa susunod na topic. Meron ako ditong basic sample ng schematic diagram, no? Sundan nyo yung color coding natin, kung saan yung pula natin, gamit tayo ng ibang kulay, saan yung pula natin, at nasaan yung blue natin, no? Ito yung schematic. Ito yung tinatawag nating operation diagram, no? Single diagram lang to, hindi kasama rito yung T1, T2, T3, line 1, line 2, line 3. Yun is part lang, diretso lang yun. Part lang yun ng line 1 papuntang T1 pababa. Diretso lang ang contact niyan, no? Hindi ko na sinama yung part na yun, diretso lang yung contact niyan. Wala nang ibang connection yan, diretso lang yan papunta dun sa motor. Pag yan is patataas na voltahe. So ito is para dun sa controller, sa auxiliary tinatawag ko. Kung susundan mo yung diagram mula dito sa may pulang side, makikita nyo sa drawing, papunta rito sa may push button na off side, yung isang linya, jumper to sa loob, yung isang pula na pumunta dun sa push button na on, na dito yung number 14 natin. So ito yung number 14 na pumunta ng normally open auxiliary. So ito yon, umakyat, pumunta sa number 13 normally open, bumalik sa may push button on, at nag-jump siya papunta dun sa may A1 sa coil. So ito yung A1. Yung A1 naka-trigger sa A2. Ito yung A2 natin na pumunta sa may trip control na 96. Yan is normally close. At pumunta sa kabilang side na 95, papunta na
sa supply. So yun lang. Pwede nyong kunin yung copy na to. Si-share ko yung link nito sa aking Facebook page para masundan nyo yung copy. Ganun lang magtingin ng operation diagram, o kaya yung single diagram na tinatawag. Mapapractice nyo to. Ganito lagi ang makikita nyo sa mga industrial na plano. Nakahiwalay yung schematic ng motor at saka ng controller. So papakita ko sa inyo yung sa my controller part para may idea kayo kung ano yung schematic nun. Iba kasi yung controller at saka sa may motor part. So ganyan lang yung pagtingin ng schematic diagram. Ito is basic, no? Ito yung direct online starter natin, direct online diagram. So ito yung kanyang schematic full diagram na sinasabi ko kanina sa motor, single phase motor, T1, T2, T3, thermal overload. Meron tayong thermal overload, yun yung kanina yung may relay, yun yung overload natin. Yan yung kanyang schematic diagram, hindi ko na isama. So contactor and relay, ito yung klase rin ng contact signal, ay normally open. So ang main contact natin is normally open, yan talaga. Pag nag-energize yan, magno-normally close, yun lang tatandaan nyo. Tapos meron tayong disconnection sa may breaker side. Ito yung kanyang full wiring na. Ito yung simple na direct online starter natin, no? So ayun, maraming salamat nga pala ulit sa ating panonood ng ating vlog, and God bless ulit.